Iniulat ng Department of Public Works and Highways DPWH na ang Samal Island Davao City Connector SIDC Bridge ay umabot na sa 46.47% natapos, batay sa pinakabagong update na ipinakita sa isang kamakailang field inspection. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Muling iginiit ng DPWH na umuusad ang konstruksyon gaya ng nakatakda, na ang Landmark Bridge Project ay nakatarget na matapos sa 2028, tapos na ang paglalagay ng craneway at patuloy ang paggawa sa mga pundasyon ng pangunahing pylon sa gitna ng dagat. Sa kasalukuyan, ang proyekto ay nasa humigit kumulang 46% hanggang 47% completion. Patuloy ang drilling and foundation works para sa mga pylon, pundasyon sa gitna ng dagat, at ginagawa na rin ang mga malalaking bridge columns sa magkabilang panig, Davao City at Samal side. Sa panig ng Davao City, malapit nang matapos ang piling work sa R. Castillo Street at nakikita na ang porma ng approach road at rampa. Sa panig ng Samal, Barangay Limao, tuloy-tuloy ang foundation works at konstruksyon ng batching plant para sa mga manggagawa. Ang SIDC ay isang 4-lane cable-stayed extradosed bridge na may dalawang pylon na may taas na 73 meters. Mayroon itong 47-meter vertical navigation clearance para makadaan ang mga malalaking barko sa ilalim. Ang proyekto ay nagkakahalaga ng mahigit 23 bilyon pesos, na pinondohan sa pamamagitan ng Official Development Assistance, ODA, loan mula sa China. Ang kabuuang haba ay 3.98 hanggang 4.76 kilometro, kasama ang mga approach roads. Magkakaroon ito ng 4 na lanes na kayang magserbisyo sa hanggang 25,000 sasakyan bawat araw. Ang nasabing tulay ay makakatulong daw na alisin ang mahabang paghihintay sa mga ferry boat, na nagpapababa ng oras ng paglalakbay sa pagitan ng Davao at Samal. Mas madaling mapupuntahan ang mga resort sa Samal, na magpapalakas ng lokal na turismo. Magpapabilis ng kalakalan at magbubukas ng mas maraming oportunidad sa trabaho sa Metropolitan Davao, magbibigay ng stable na link para sa mga residente at negosyo, kahit masama ang panahon. Samantala, ang matagal ng planong Panay-Guimaras Negros Island Bridges Project ay tumanggap ng malaking tulong matapos ang Department of Public Works and Highways, DPWH, ay maglaan ng 443.5 milyon pesos sa government counterpart funding sa ilalim ng proposed 2026 national budget. Sinusuportahan ng pondo ang susunod na yugto ng Mega Inter-Island Bridge Project, na naglalayong pahusayin ang koneksyon, kalakalan, at turismo sa buong Panay, Guimaras, at Negros. Batay sa mga dokumento ng budget, 171.23 milyon pesos ang inilalaan para sa seksyong Panay-Guimaras, 78.94 milyon pesos para sa seksyong Guimaras Negros, at 193.34 milyon pesos para sa kabuoang pangangailangan ng proyekto. Nananatili ang target na magsimula ang aktwal na civil works o konstruksyon ng Section A, Panay-Guimaras, sa ikalawang semestre ng 2026, inisyal na target na buwan ay July 2026. Ang matagal nang inaasam na Panay-Negros-Guimaras Bridges Project ay gumawa ng isa pang malaking hakbang pasulong kasunod ng pagkumpleto ng detailed engineering design nito, ayon sa Department of Economy, Planning, and Development DepDev, Negros Island Region. Batay sa kasalukuyang timeline na ipinakita ng DPWH, inaasahan ang pag-aproba sa loob ng 6 na buwan hanggang 1 taon,
Saklaw din ng panahong ito ang mga paghahanda para sa kasunduan sa pautang sa mga nagpopondo ng gobyerno ng Korea, na tutustusan ang pagtatayo ng napakalaking inter-island bridge system. Ang mga paghahanda para sa road right-of-way acquisition ay inaasahang magsisimula sa April 2026. Ang DPWH ay naglaan ng humigit kumulang 400 na milyong piso mula sa kasalukuyang budget nito upang masakop ang mga gastos sa pagpapatakbo na may kaugnayan sa right-of-way acquisition. Nagsimula na ang mga unang negosasyon para sa loan agreement sa gobyerno ng Korea. Ang istruktura ng financing, na kinabibilangan ng dalawang package ng pautang mula sa Korea, ay inaasahang mananatiling hindi magbabago sa paglipat ng DED patungo sa finalization sa kalagitnaan ng 2026 hanggang sa katapusan ng taon. Ang paglagda ng loan agreement ay tina-target din sa loob ng parehong panahon. Ang proyekto ay ipapatupad sa dalawang pangunahing seksyon. Ang Panay-Guimaras segment ay inaasahang aabutin ng humigit kumulang 5 taon upang makumplito. Ang bahagi ng Guimaras de Negros, na kinabibilangan ng mas mahabang tulay, ay inaasahang aabot sa pagitan ng 5 hanggang 6 na taon. Binigyang diin ng mga awtoridad na ang pagtatayo ng parehong mga seksyon ay binalak na magpatuloy ng sabay-sabay upang paikliin ang kabuoang oras ng pagkumpleto. Sa Guimaras, tatakbo ang ruta mula San Lorenzo hanggang Pulupandan sa Negros Occidental. May haba na 19.47 kilometro, kasama ang 13.11 na kilometro na Sea Bridge. Sa panig naman ng Panay, ang koneksyon ay mula sa Buena Vista sa Guimaras hanggang sa Leganes sa lalawigan ng Iloilo. May haba na 13 kilometro, kasama ang 4.97 na kilometro na Sea Crossing Bridge, na mag-uugnay sa Leganes, Iloilo at Buena Vista, Guimaras. Kapag nakumpleto na, ang Panay Negros Guimaras Bridges Project ay inaasahang makabuluhang mapabuti ang inter-island connectivity, bawasan ang oras ng paglalakbay, at palakasin ang aktibidad ng ekonomiya sa Western Visayas at Negros Island Region.